Wow, satisfied my cravings. Ilang araw na din hindi lumabas yung aking amo kaya ako'y gutom. Ay, thank you Lord, lumabas din si amo. And this is my chance, kaya agad-agad akong pumunta ng market. Ilang araw na kasi akong nagugutom, kaya gusto kong kumain ng masarap, medyo masarap. Or talagang masarap na to para sa akin. Kaya ayun, bumili ako ng salmon na buto-buto pero madami pa siyang laman. Tapos gulay na ampalaya, medyo mura lang dun. At saka itong talong, sa isang balot, tigalawa siya. Tapos itong salmon yan, basta hapon na medyo mura na yan siya. Hindi siya ganong fresh, pero at least hindi pa siya frozen. So may kunti akong luya at nanguha lang ako ng sibuyas kaya mo. Basta food naman, pwede yun. Yan yung tinatawag na white lies. May white lies ka pang nalalaman. So ano pang hinihintay natin? Ayan, magsisimula na akong magluto. And first of all, I would like to So unahin kong hugasan yung aking wok na akong paglulutuan. And then yung aking isda na salmon. Hindi na siya masyadong fresh, pero hindi siya frozen, so masarap pa din siya. And ipapakita ko nga pala sa inyo, no, pag nagluluto ako ng isda na mga slice na or galing siya sa, hindi sa wet market, kundi sa supermarket. Kapag hinuhugasan ko talaga yan siya, nilalagyan ko muna siya ng asin. Yan, ginaganyan, anong tawag dyan? Ako siyang bagnusan o kasi okay. Pag hindi na kasi siya fresh, medyo malagkit na siya or medyo madulas. Depende kung ilang araw na siya dyan sa chiller. Kasi chiller lang naman yung pinaglalagyan niya dyan eh. So yun, kumot-kumot ko muna siya sa asin bago ko siya hugasan. Nakasanayan ko na rin to kasi doon sa una kong amo ha, hindi dito sa Hong Kong. When I was 10 years old, natulong na namasukan na ako doon sa May Lucena. Yung pinakang unang-unang amo ko, talagang siya, masyado siyang delikwente. Lalo na sa pagkain, sa paghuhugas ng mga pagkain, hugas ng plato, kaya medyo nadisiplina din ako doon. So, yun nga, kalimutan ko na yun kasi hindi maganda ang naging karanasan ko doon. Pero at least marami akong natutunan. So, pagkahugas ko ng isda, yung mga sahog naman yung aking hugasan. Diba mostly kapag nagluluto ka ng gulay, i-slice mo muna bago mo hugasan. Ay, iba ako ante, huhugasan ko muna bago ko i-slice. And sa nakasanayan ko nga palang paksiw or inununan sa amin is may bawang siya talaga. Pero dito sa Hong Kong, mula na dumating ako dito sa Hong Kong, hindi kasi sila mahilig gumamit ng bawang. Depende sa lulutuin mo at yun nga, sa katagal ko dito, nakasanayan kong magpaksiw ng walang bawang. Ang mahalaga is luya, pang paalis talaga siya ng lansa at saka itong onion leaves. Pero yung onion leaves ko, $5 na yan, na 35 pesos na yan. Pero okay lang naman kasi fresh siya at saka ganun talaga pag doon bumili sa supermarket. Medyo mahal siya talaga. So yun nga pala, uulitin ko. Pag nagluto talaga ako, huhugasan ko talaga muna yung aking mga sahog, mga gulay, or kahit ano pa yung ilalagay ko sa lulutuin ko bago ko siya i-slice. Kasi ang tendency daw kasi nun, i-slice mo siya, madumi pa. So, di ba ang loob ng mga gulay or ng mga sahog natin is malinis. Tapos, hindi mo siya hinugasan. Yung kamay mo na madumi, mapapasok doon sa loob. Na imbis na fresh yun at malinis, nagkadumi na siya. O, di ba may point din naman. So, ayan, hugasan ko yung aking ginger na konti na lang. Tapos, nanguha ko ng konting sibuyas ito kay amo. Hindi talaga ito yung ginagamit kong sibuyas ay yung shallot, yung maliliit. Pero dahil naubusan ako at hindi ako nakabili, kaya nanghingi na lang muna ako ng kay amo. Pang salad kasi itong onion na binibili ko sa kanya. At least may pang lang agaw ng amoy ng lansa. So, yun, kahit hinugasan ko na siya bago ko siya i-slice, pagkatapos kong i-slice, huhugasan ko pa rin yan uli. Hindi yun sa kartiyan ha, yung gusto ko lang banakuan. Limpyo ang ating aking kinakain kasi hindi natin alam na baka dyan sa mga kinakain natin makakuha tayo ng bakterya, makakain tayo ng bakterya. So, mas mabuti na rin yung nag-iingat. Tingnan nyo yung salmon ko, medyo fresh pa din naman siya, tsaka malaman siya kahit yung buto-buto na lang yung binili ko. Masyado kasing mahal kung talagang yung malaman. So, hindi pa afford ng ating budget sa ngayon. Kasi anong petsa na, naubos na yung ating pinaghirapan. So, yung ginger at saka yung onion, pag i-slice ko talaga yan sila is minchi para pag nasama siya sa gulay, pwede na siyang kainin. Masangsang kasi pag malalaki yung slice niya. So, dapat i-minch talaga siya. Yung durog na siya ba, tsaka malinamnam yung niluluto natin kapag yung mga lamas is nag-scattered sa lahat ng mga sahog na niluto natin. So yan lang yung simple kung sahog. Dapat may okra din sana kaya lang hindi din ako nakabili kasi walang okra doon. Sa ngayon lang walang okra. Pero mostly talaga kapag nagluluto ako, nilalagyan ko talaga yung paborito ko kasi yung okra. So nilagyan ko lang siya ng isang ampalaya, isang talong, tapos 2 haba ng spring onion, konting ginger at konting red onion. And dito nga pala sa ampalaya, di ba yung iba, tatanggalin talaga nila yung puti. Bali yun kasi yung pait doon sa ampalaya. Pero iba to best, iba ako. Ayoko ng ampalaya na hindi mapait. Gusto ko talaga pag kinakain ko siya yung medyo mapait. So, ang tinatanggal ko lang dito is yung buto niya. Masarap na sana isalad tong ampalaya na to. Kaya lang, dinesign ko na siya para sa paksiw. So, maybe yung isa, pwede kong gawing salad. Iba na kasi din ngayon yung ngipin ko eh. Kaya hindi na siya makalaban sa matitigas. Dati gusto ko yung sa mga luto ng gulay. Half cook dito sa ampalaya. Gusto ko binoboil lang to siya tapos lagyan ng salad sauce yun. Kakainin ko na. And pag ako nga pala nagluluto, ang gusto ko sa gulay ko is
pag nag-slice ako is according to kung anong niluluto ko ba. Again, hindi yan siya kaartihan ha. It's kind of disiplina lang ba para maayos naman yung ating trabaho ba. Kahit sarili lang natin yung niluluto natin, at least para matuwa ka pa rin ba nga representably pa rin siya tignan na nautay naman, nautal. So ganun din sa talong kung anong slice ko dun sa aking ampalaya. Ganun din sa talong kasi nga depende sa aking niluluto. So alam naman natin lahat no na pag paksiw is ganito talaga yung slice natin na medyo strips na pahaba siya. Hindi masyadong makapal, hindi rin masyadong manipis. Sana ba ganun yung mukha mo, bes? Huwag mong masyadong kapalan, huwag mo ring masyadong nipisan. Joke. So that's it, na-slice ko na lahat. Tignan nyo naman, oh, di ba? Pag maayos yung pagka-slice, pag uniform talaga siya, maganda tingnan. And templahan na natin yung aking paksiw na cravings. Ako nga pala, besh, ay hindi mahilig sa mga pang palasa na inilalagay sa pagkain gaya ng mga magic sarap, mga chicken powder. Hindi ako mahilig gumamit ng mga ganyan. Because I believe the children our future. Na ang tunay na sarap na pagkain is yung real taste niya talaga. So okay na sa akin yung asin at paminta, pamintang durog at pamintang wasak. So this is the main flavor of aking niluluto na paksiw. Gusto ko lang medyo maanghang pero wala kasi akong sili kaya yung sili na lang na suko ang kinukuha ko. Okay na to. Now it's time to cook na para makakain na si ako. Kasi talagang hindi ako nag-almusal para lang makakain ako ng marami. Nagplan talaga ako na magsaing at magpaksiw. So mahilig sa sabaw ang auntie nyo kaya dinagdagan ko siya ng tubig. Konti lang naman tamang makaluto sa gulay, sa isda at tamang may pansabaw din. And this is it, lutuin na. 15 minutes later. Tiyara, na yun ang aking paksiw. At dahil gutom na ako, crave na ako. Sa amoy pa lang ng aking paksiw kanina, talagang wow, para na akong gibayaw sa kalangitan, sa kalami, nagunahuna na ako kung gaano kadami yung aking magkakain.